Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2071. Huminga ng marahan si Jack at simpleng sumagot, paterno ng kaliskis ng isda. Sa kabila ng pagiging simple ng tugon ni Jack, agad na naintindihan ni Nash ang ibig sabihin ni Jack. Pinagmamasdan ni Jack kung paano kumakalat ang tunay na enerhiya upang hanapin ang Array. Sa isang matatag na espasyo, ang tunay na enerhiya ay kumakalat na parang agos ng tubig. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya ay maglalaho na may disenyong parang kaliskis ng isda kung nasaan ang Array. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, at makikilala nila ang Array kung mamamasid silang mabuti. Hindi napigilan ni Nash ang magdalamhati ng maisip niya ito. Nararapat nating pasalamatan ang dakilang Panginoon dahil sa pagkabihag niya sa hanay ng mga patibong ng 10 Absolute. Tumango rin si Jack, at kaparehong nagluluksa rin. Gayunpaman, ang hanay ng mga patibong na ito ng 10 Absolute ay itinuturing na isa sa mga sinaunang hanay, at isang palaisipan kung paano ito lumitaw sa isang mundo ng mga nasa ikatlong baitang. Iniisip ko kung ano ang nangyari at nagtulak sa isang tao na magplano ng isang hanay ng mga patibong na 10 Absolute dito. Habang nagsasalita siya, walang tigil na ikinukuyom ni Jack ang kanyang mga kamao, kahit na mukhang katawa-tawa ang kanyang nakita mula sa malayo. Mahinahon na nag-usap ang mag-ama ng ilang sandali. Gayunpaman, walang narinig sina Jed at ang iba pa. Noong una ay inakala nilang hihikayatin ni Nash ang kanyang anak na itigil ang kanyang mga kalokohan, ngunit nagulat sila na tumatangulang si Nash kay Jack sa kanilang pag-uusap. Natatawa si Jed nang mas tiningnan niya sila, kahit wala silang ideya kung ano ang kanilang ginagawa. Sa katunayan, sumuko na siya. Tutal, dapat na lang nilang hintayin ang kanilang kamatayan ng tahimik dahil hindi sila kailanman makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Maswerte ako at matino pa rin ako. Junior Brother Dwight, kung babalik ako na parang si Jack at magsisimulang sumuntok sa hangin, pakipatay mo ako agad. Ayokong maging gago tulad niya. Bamantong hininga ng mahina si Dwight. Hindi niya pinansin si Jed at tumayo mula sa lupa habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Jack. Malakas na tinawag ito, anong ginagawa mo? Plano mo bang maghanap ng paraan para malutas ang hanay na ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa hangin? Habang nagsasalita siya, gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na natatapakan ang mga bali na buto, at ang tunog ng pagkabasag ng mga buto ay nagpahina sa puso ni Dwight. Hindi niya namamalayang tumingin sa ibaba at natigilan sa kanyang nakita. Senior Brother Jed, halika rito dali. Malakas niyang sigaw. Tingnan mo ang damit na suot niya. Agad na nagpumigla si Jed mula sa lupa nang tawagin siya. Tumingin siya sa direksyon na itinuro ni Dwight at nakita ang isang kalansay na may mga damit na halos kapareho ng sa kanila. Gayunpaman, ang mga damit na suot ng kalansay na ito ay tila mas pino at mas mataas ang kalidad kumpara sa kanila. Ilang dahon ng kawayan ang tinahi sa damit ni Jed, at wala siyang ibang dala maliban sa isang singsing na jade na nakaipit sa kanyang sinturon. Gayunpaman, ang kalansay na ito ay may mga damit na tinahian ng mga dahon ng kawayan sa halos lahat ng bahagi nito. Bukod pa riyan, mayroon din siyang 5 dahon ng kawayan na tinahi sa kanyang sinturon. Nanlaki ang mga mata ni Dwight habang bahagyang nakataas ang kamay para takpan ang bibig. Halos hindi niya maaninag ang nakita. Si Elder Gardner kaya ito. Si Elder Gardner ay isang formal na elder ng Thousand Leaves Pavilion at dating isang makapangyarihang tao sa sekta. Gayunpaman, nawala si Elder Gardner sa hindi malamang dahilan pagkatapos niyang makarating sa Mount Beasts 100 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang mga NASA, mataas na pamamahala ng sekta ay nagpadala ng mga tao upang hanapin siya, ngunit tila nawala na lamang si Elder Gardner nang walang iniwang bakas. Nawawalang bisa rin kalaunan ang pangyayaring ito. Sino ang mag-aakala na si Elder Gardner ay nahulog sa bangin ng kalungkutan at sa lugar na ito siya pumanaw? Sabay silang huminga ng malalim, at hamupa ang kanilang mga ekspresyon sa nakita. Si Elder Gardner ay isang kahangahangang malakas na tao, at posible na siya ang pinakamalakas na elder sa lahat ng iba pang formal na elder. Kahit siya ay nagtapos ng kanyang buhay dito, lalo na ang maliliit na fries na tulad nila. Kabanata 2072. Sa simula, tinanong ni Dwight si Jack nang may pag-iisip na si Jack ang may kakayahang lutisin ang hanay ng mga bitag, ngunit nawalan na siya ng pag-asa sa puntong ito. Ano ang mahalaga na nakapag-aral na si Jack ng maraming libro samantalang ang isang kahangahangang individual tulad ni Elder Gardner ay namatay sa lugar na ito? Mas kaunti ba ang pinag-aralan ni Elder Gardner ng mga libro at mas kaunti ang kanyang kaalaman kumpara kay Jack?
Bagamat simple lang ang pag-iisip ni Jed, napagtanto niyang nagtanong si Dwight dahil pakiramdam niya ay naghahanap si Jack ng mga paraan para malutas ang mga problema sa trap. Ngumiti si Jed ng mapait at walang pakialam, umaasa ka pa rin ba sa kanya? Alam mo, masyado mo siyang itinataas. Kahit ano paman, nasa unang yugto pa lang siya ng likas na kakayahan. Paano niya mahahanap ang paraan para malutas ang hanay na ito kung mas mababa ang kanyang husay sa pakikipaglaban kaysa sa atin? Tahimik na lang tayong maghintay dito para sa ating mga kamatayan. Huminga ng malalim si Dwight. Huwag kang masyadong panghinaan ng loob. Kahit may katuturan ang sinabi mo, sa tingin ko dapat pa rin nating subukan ang lahat. Pero para kay Jed, nakakatawa ang mga sinabi ni Dwight. Subukan ang lahat, sabi mo. Paano natin dapat subukan ang lahat? Dapat ba tayong sumuntok din sa hangin na parang baliw? Saka lang nila narinig si Jack na sumigaw, nahanap ko na. Agad na inangat ng dalawa ang kanilang mga ulo at tumingin sa itaas. Tila may natuklasan si Jack na napakahalaga sa paraan ng pagkislap ng kanyang mga mata, at lumingon pa siya upang tingnan ang kanyang ama at tuwang-tuwa na itinuro ang isang direksyon sa hangin. Walang ideya sina Jed at Dwight kung bakit siya labis na nasasabik, ngunit tila naiintindihan ni Nash kung bakit labis na nasasabik si Jack. Ito ang disenyo ng kaliskis ng isda, walang duda tungkol dyan. Habang sumusuntok si Jack sa ere, ang kanyang tunay na enerhiya ay lumitaw sa anyo ng isang disenyo ng kaliskis ng isda bago unti-unting naglaho sa nakapalibot na espasyo na labis niyang ikinatuwa. Sinuntok niya muli ang isang suntok kahit nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi na nagpigil sa pagkakataong ito. Agad na napuno ng kanyang tunay na enerhiya ang espasyo na parang isang malaking balde ng malamig na tubig na bumubuhos mula sa langit. Agad na nanlaki ang mga mata ni na Jack at Nash. Ang tunay na enerhiya ay bumangga sa hangin, at sunod-sunod na alon ng mga disenyo ng kaliskis ng isda ang nabuo bago unti-unting kumalat sa nakapalibot na espasyo. Totoo, natagpuan na namin. Talagang natagpuan na namin. Palikpak ni Nash, hindi mapigilan ang pagkagulat at hindi makapaniwala. Parang hindi kapanipaniwala ang buong pangyayari mula nang matanggap niya ang balita hanggang sa sandaling lumitaw ang disenyo ng kaliskis ng isda kasabay ng mga suntok ni Jack. Halos hindi makapaniwala si Nash kahit na nabanggit na ni Jack na nakahanap na siya ng solusyon at idineklara na niya ito sa kanya. Tutal, ang hanay ng mga patibong ng Ten Absolute ay isang sinaunang hanay ng mga patibong at wala ni isa sa mga dating dakilang guro ang nakatakas mula sa sinaunang hanay na ito. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata at itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa espasyo na naging matatag sa harap niya. Sino ang mag-aakala na nandito ito? Inakala ni Jack na matatagalan bago niya malutas ang hanay ng patibong ng Ten Absolutes, kahit alam na niya ang paraan. Inihanda na niya ang kanyang sarili na may iwan siya rito ng 1 o 2 buwan. Mabuti na lang at mayroon siyang sapat na pagkain at ilang spirited crystal sa kanyang imbakan. Kailangan lang niyang magpumilit at mahahanap niya ang lokasyon ng mata ng hanay. Iyon ang mga naisip niya dati. Hindi inaasahan, mabilis niyang nahanap ang lugar. Anong nakita ninyo? Nagmamadaling lumapit si Jed kay Jack at tiningnan ang mag-amang may pagtataka. Kakaiba lang ang tingin ng dalawang ito sa kanya, kahit ano pa ang sabihin o gawin nila. Huminga ng mahina si Jack bago lumingon kina Jed at Dwight. Nakahanap ako ng paraan para malutas ang mga patibong na ito. Kabanata 2073. Bahagyang itinaas ni Jed ang kanyang mga kilay habang kitang-kita ang iritasyon sa kanyang mga mata. Hindi niya namamalayang napangiti siya nang mawala ang kanyang pagkalito noong una. Lumingon siya at sumulyap kay Dwight na nasa tabi niya. Nakita niyang natigilan din si Dwight ngunit walang sinabi dahil mabait naman ito. Iniunat ni Jed ang kanyang braso at itinuro ang likuran niya kung saan nakakalat ang mga buto sa lupa na nakakakilabot na tanawin. Alam mo ba kung ano ang natuklasan namin ngayon lang? Umiling si Jack. Itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa paghahanap sa mata ng Array at hindi na niya pinansin ang natuklasan nilang dalawa. Pinag-cross ni Jed ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at marahang umiling. May natagpuan kaming formal na elder mula sa aming Thousand Leaves Pavilion na nawala ng mahigit 100 taon. Noon, sapat ang kanyang lakas para ipaglaban ang posisyon ng Sectmaster, ngunit nawala siya ng walang bakas. Sino ang mag-aakala na dito siya bumagsak? Tumangaw si Jack at biglang sumimangot. Wala siyang ideya kung bakit biglang inilipat ni Jed ang kanilang usapan sa pag-uusap tungkol sa kanilang formal na nakatatanda. Napansin ni Jed ang kawalan ng ideya ni Jack, bahagyang napangisi sa ekspresyon nito habang ang kawalan ng magawa ay nakabalandre sa mukha nito. May bahid pa nga siya ng pakikiramay sa tono ng kanyang boses habang nagsasalita, ang sinasabi ko lang, paano ka nakahanap ng paraan para malutas ang problema kung namatay ang ating formal na nakatatanda dahil sa pagkakakulong dito.
Si Jack ay nasa unang yugto pa lamang ng innate level at isa siyang disipulo ng Dune Sovereign Pavilion. Malaki ang pagkakaiba ng mga sekta sa ikatlo at ikaapat na baitang. Paano kung si Jack ay may higit pa? Kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay kumpara sa mga ito. Maihahambing ba siya kay Elder Gardner mula sa kanilang sekta? Isang napakalakas na tao na may magandang kinabukasan ang pumanaw sa lugar na ito. Umiling si Dwight at iniunat ang kamay para kurutin ang balikat ni Jed, pahiwatig na huwag itong magsalita ng ganoon kagaspang. Tutal, kailangan pa rin nilang mabuhay ng mapayapa sa natitirang bahagi ng kanilang mga araw. Kahit na maaari silang mamatay dito, ayaw niyang maging mahirap para mapagan ang kanilang relasyon. Siyempre, prangka na tao si Jed at para sa kanya ay nakakatawa at kakaiba ang mga kilos ni Jack. Sabi ni Dwight, alam kong napakalakas ng loob mo at gusto mo talagang makatakas mula sa lugar na ito, pero kailangan kong ipaalala sa iyo, minsan, mas lumalaki ang ating mga pagkabigo habang lumalaki ang ating mga pag-asa. Hindi mo dapat masyadong isipin iyon hanggat hindi ka nakakaranas ng mental breakdown. Tapat si Dwight sa paghikayat at pag-aliw kay Jack. Natural na halata sa mga titig ni Jack. Ang pananabik, at tila ba nakahanap na siya ng paraan para malutas ang mga patibong. Sa kasamaang palad, imposible ito, at malapit ng mabaigo si Jack. Ang ganitong epekto ay napakalaki para sa isang tao, at maaaring mabaliw si Jack dahil dito. Hindi na nagdalawang isip pa si Jed at nagtanong, ano ang plano mong gawin sa pagsuntok sa hangin? Sinusuntok mo ba ang alinmang espasyo na nakita mong mahina at manipis? Sa katunayan, may katuturan ang paliwanag ni Jed. Bahagyang tumango lang si Jack sa tanong niya, hindi ipinaliwanag ang sarili. Tutal, mahirap tumigil kapag sinimulan na niyang ipaliwanag ang mga bagay na iyon dahil may kinalaman ito sa kanyang sikreto. May mga sikretong dapat itago ng may kandado. Kung may mapapansin ang iba, maaaring mapunta siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Hindi itinago ni Jed ang kanyang ngiti nang makita niyang tumango si Jack ng may kumpiyansa. Tanggap na ni Jed ang kanyang kapalaran. Maaari na lang siyang umupo rito at maghintay sa di maiiwasang kamatayan, hindi naman siguro siya makakaalis. Ibinaon niya ang kanyang panloob na tunggalian, kaya naman natuwa siya sa inasal ni Jack. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2074. Matagal na akong hindi nakakita ng ganito ka-inosenteng tao. Wala pa ring emosyon si Jack. Alam niya ang ibig sabihin ni Jed, pero wala siyang planong ipaliwanag ang sarili. Inunat ni Jed ang kanyang katawan bago inabot ang hangin kung saan sumuntok si Jack. Walang pagbabago, at ang itsura nito ay pareho pa rin ng kanyang paligid, isang normal na lugar sa espasyong ito. Tumigil ka na nga sa pagiging matigas ang ulo, sabi ni Jed, bagamat may simpatiya, wala kang magagawa. Maaaring hindi ko alam kung gaano kalakas si Elder Gardner ilang taon na ang nakalipas, pero sigurado akong libo-libong beses siyang mas malakas kaysa sa iyo. Hindi niya kayang umalis sa lugar na ito, lalo ka pa. Tumaas lang ang kilay ni Jack at nanatiling tahimik. Para kay Jed, tila walang balak sumuko si Jack sa naging reaksyon nito. Pinaghihinalaan pa nga niya na nababaliw na si Jack. Lumingon siya at nagkibit balikat kay Dwight. Huwag na, kahit ano pa ang sabihin natin. Baliw na baliw ang lalaking ito. Tumalikod si Jack at hindi pinansin ang iniisip ng dalawang lalaki tungkol sa kanya. Huminga siya ng malalim at patuloy na naglaro ng kulay abong itim na rune gamit ang kanyang mga kamay. May mga hibla ng dumadaloy na liwanag na dumaan sa kanyang mga daliri, at 5 soul sword ang lumutang sa harap niya sa sumunod na segundo. May maliit na kunot sa kanyang mukha, pumalakpak siya, at ang lahat ng 5 soul sword ay agad na nagsama-sama sa isang maliwanag na hibla ng madilim na kulay na liwanag. Ang pinagsamang soul sword ay ilang beses na mas malakas kaysa sa kanilang dating magkahiwalay na anyo. Ang madilim na kulay na liwanag na ito ay umikot ng walang kabuluhan sa ere, hinahalo ang nakapalibot na true energy upang bumuo ng isang maliit na pag-ikot. Bahagyang nagulat ang dalawa sa ginawa ni Jack. Ano kaya ang plano niyang gawin? Susuko lang ba ang lalaking ito kapag namatay na siya? Umungol ng malakas si Jack at pinakawalan ang kanyang mga atake sa lugar kung saan lumitaw ang disenyo ng kaliskis ng isda. Isang mahina ngunit maririnig na pagsabog ang narinig ng malakas na tumama ang Destroying the Void sa mahinang mata ng Array. Bang! Parang luwad na bagong galing sa Pogen na nahulog sa sahig. Naramdaman ng lahat ang paninikip ng kanilang mga kaba sa isang pagklik, at lahat ay tumingin sa pinanggalingan ng tunog. Nagulat sila nang matuklasan ang isang bitik sa hangin kung saan tumama si Jack gamit ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, na labis nilang ikinagulat. Hindi tumugon si Jack nang makita ang nangyari. Bulong lamang niya sa sarili habang nakasimangot.
Hindi sapat ang kapangyarihan. Pagkatapos ay itinuon niya muli ang kanyang soul sword at nagsagawa ng isa pang pag-atake. Bang! Bang! Isang tunog na parang nababasag na florera ang narinig mula sa puntong umatake si Jack. Pagkalipas ng 3 paghinga, unti-unting lumaki ang puwang at nagkapira-piraso kasabay ng isa pang pagkalabog na parang hindi na kayang tiisin ang atake. Nanlaki ang lahat sa nakita, at napabulala si Jed, sinira mo talaga ang espasyo. Ito lang ang pumasok sa isip niya. Tutal, ang nakita niya ay hindi naiiba sa espasyong napire-piraso. Huminga ng malalim si Jack habang itinuon ang kanyang mga mata sa sirang espasyo. Ang puwang na kanyang binasag ay halos kasing laki ng 2 kamao. Ang loob ng puwang ay tila madilim at kakaibang malagkit pa kung saan walang mangyayari kahit na may umihip na hangin lampas dito. Huminga ng malalim si Jack at paulit-ulit na inaalala sa kanyang isipan ang ginawa ng dakilang Panginoon pagkatapos niyang basagin ang espasyo. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang mga bulalas ni Jed at Dwight dahil sa labis na pagkagulat. Paano mo nagawa yan? Sinira mo ang espasyo. Imposible. Sino mang may kakayahang sirain ang espasyo ay isang ganap na master. Kahit ang aming sect master ay hindi kayang gawin ito, lalo na ikaw. Tama. Anong nangyayari? Sa sobrang gulat ni Jed, halos makagat niya ang dila niya, hindi makabuo ng sasabihin. Isa itong napakagandang eksena. Maging si Albion, na kanina pa nakapikit at nakahiga, ay nagmulat ng mga mata at gulat na tumingin sa paligid. Kabanata 2075. Inis na hinimas ni Jack ang kanyang tainga, mukhang gusto niyang harangan ang ingay. Tumigil ka na sa pagsasalita, susubukan ko pa rin ito. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang mata ng Aray na kakabali lang niya. Inakala ni Jed at Dwight na sinisira ni Jack ang nakapalibot na espasyo, ngunit alam ni Jack na hindi niya iyon kaya. Nangyari iyon dahil ito ang pinakamahinang punto sa buong hanay. Ito ang mata ng hanay ng mga patibong ng 10 Absolute. Pinigilan niya ang paghinga at itinoon ang pansin. Iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang kadiliman sa likod ng nawasak na espasyo habang hindi pinapansin ang mga sigaw na paparating sa kanya. Nababaliw ka na ba? Bulalas ni Jed, halos mapasigaw. Hindi mo nga alam kung ano ang nasa likod niyan at iniunat mo na lang ang kamay mo para hawakan ito. Hindi ka ba natatakot na may mangyaring masama? Nako, nako. Matapos iunat ni Jack ang kanyang kamay sa kalawakan, isang malakas na hangin ang umihip sa kanila. Pagkalipas ng 1 segundo, tila isang demonyo mula sa kailaliman ang humila sa braso ni Jack, dahilan para siya ay sumugod pasulong sa kalawakan, na ikinatakot ng lahat. Natigilan ang lahat nang makita nila kung paano natangay si Jack sa dilim, hindi nakapag-react agad. Nang tangkain nila siyang hulihin, ang lelayan lang ng damit niya ang nahawakan nila. Hindi mahalaga kung gaano sila kalakas. Narinig ang punit ng tela sa pagtatangka ni Jed na hilahin pabalik si Jack, ngunit tuluyan nang nawala si Jack sa dilim sa likod ng nawasak na espasyo. Matapos ang tila isang umaalog na panginginig sa dilim, ang nawasak na espasyo ay bumalik sa normal na mabilis na nakababaha lang sa paningin ng hubad na mata. Nalaglag ang puso ni Nash nang makita niya ito, ngunit takot na takot siya sa kanyang kinatatayuan, habang nakatitig sa dilim ng may pag-aalala. 5 hininga lang ang kinailangan nito at ang espasyong winasak ni Jack ay bumalik na sa dating anyo nito. Sa sobrang takot ni Jed ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong nangyayari? Hinayla si Jack papasok. Patay na ba siya ng ganoon na lang? Ano ba talaga ang nangyayari? Natigilan si Jed at patuloy na nanginig ang mga sulok ng kanyang bibig na parang nasa isang jitter machine. Nahirapang tumayo si Albion. Nanghihina ang kanyang katawan sa sandaling ito, at umuugoy siya habang naglalakad. Gayunpaman, tinapang pa rin niya ito at naglakad papunta sa kanilang tabi. Nakita niya ang lahat ng nangyari at ganoon din ang kanyang pagkagulat. Natigilan si Dwight habang bumubulong sa sarili, kalat ang espasyo, at nilamon si Jack. Lumingon si Albion at sumulyap kay Nash, pakiramdam niya ay may nararamdaman siyang conflict sa mga sandaling iyon. Bilang ama ni Jack, dapat siyang mas nag-aalala kaysa sa kanila. Sa kabila ng tila pag-aalala ng kanyang mga titig, nanatili pa rin kalmado si Nash. Nangangahulugan ito na alam niya ang nangyayari. Hoy! Hoy! Mga tunog na parang mga tambak ng basura na itinapon ay umalangaw-ngaw sa tainga ni Jack, at lahat ng basura ay nagbanggaan, na lumikha ng mga pagsabog ng ingay. Bumilis ang paghinga ni Jack nang maramdaman niyang tumindi ang kadiliman sa paligid. Ilang segundo ang lumipas, naramdaman niyang gumon ang kanyang mga paa, na parang siya ay itinapon mula sa ere at lumapag ng may kalabog. Di nagtagal, nawala ang kadiliman sa paligid nang bumagsak siya sa lupa. Sa katunayan, si Jack ay hinayla patungo sa kadiliman.
Sa kabila ng kanyang pag-iingat, pinigilan niya ang kanyang sarili dahil inaasahan na niya ang mga bagay na ito. Matapang siyang ginawa ang kanyang ginawa at walang prinsipyong inabot ang kadiliman dahil ito ang naranasan ng dating dakilang Panginoon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at napansing lumubog na ang araw. Tumangala siya at nakita ang sinag ng papalubog na araw na nagkukulay pulang-pula sa buong kalangitan. Ganitong oras na ba ng araw? Kabanata 2076. Kahit na ilang panahon na siyang nasa dilim, sa katunayan, hindi ito kasinhabang ng kailangan para matapos ang isang tasa ng tsaa. Bago pa man lumunin ng dilim si Jack, ang araw ay nakataas na sa gitna ng kalangitan, at ang lambak ay maliwanag na parang araw. Tinataya niya na dapat ay tanghali na. Gayunpaman, papalubog na ang araw nang makapasok siya sa dimensyong ito. Tila ilang oras lang ang lumipas sa isang kisap mata. Hinimas ni Jack ang kanyang masakit na balikat at nagpumilit na bumangon mula sa lupa, saka lamang niya nagawang pag-aralan ang kanyang paligid. May maringal na bundok sa likuran niya at isang patag at mabatong lupain sa harap niya. Natatanaw niya ang mga bulubundukin. Dapat ay nasa sakong siya ng bundok. Mayroon pang ang umaagos na batis sa harap niya na umaagos mula kanluran patungong silangan. Saan ang lugar na ito? Nakatayo si Jack habang nakatingin sa bundok sa likuran niya, ngunit ang tanging nakita niya ng sandaling iyon ay isang patong ng hamog na bumabalot sa tuktok ng bundok. Ito ba ang talampas ng kalungkutan? Hindi rin sigurado si Jack dito. Alam niyang nahulog siya sa 10 Absolute Trap Array matapos tumalon mula sa Cliff of Sorrow. Kalaunan, nagawa niyang makatakas mula sa mata ng array na ito mismo. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan siya sa mga sandaling ito. Mausisang naglakad si Jack paatras ng ilang hakbang bago narinig ang isang malakas na kalabog, at napaatras si Jack ng ilang hakbang. Malinaw ang espasyo sa harap niya, ngunit tila may force field sa lugar. Alam niya agad na kahit mukhang wala ang malinaw na espasyo sa likuran niya, nasa saklaw ito ng 10 dakilang hanay. Gayunpaman, ang espasyo ay natatakpan ng isang ilusyon at mukhang walang laman sa espasyong iyon. Walang sino man ang makakatawid sa harang na ito o makakapagligtas sa mga taong nasa kabila nito. Gayunpaman, nakaalis na si Jack sa hanay ng mga bitag at ligtas ang kanyang paligid. May bahid ng panghihinayang sa kanya na iniwan niya ang kanyang ama. Gayunpaman, hindi niya iyon lubos na pinagsisihan dahil alam niyang mapanganib ang lugar na ito. Gayunpaman, magiging isang taong walang puso si Jack kung talagang babaliwalin niya ang natitirang tatlo sina Jed, Dwight, at Albion na nasa hanay pa rin ng mga bitag. Walang ideya si Jack kung kaya niyang umalis sa dimensyong ito. Humakbang siya paabant ng ilang hakbang bago may narinig na parang may kumakalusko sa ilalim ng kanyang mga paa, parang natapakan niya ang mga natumbang sanga o dahon. Hindi namamalayang yumuko si Jack at napagtanto niyang isa na namang kalansay ang natapakan niya. Kumunat ang noo ni Jack sa nakita at umatras bago yumuko para mas makita ang mga buto. Ang kalansay ay nakasuot ng berdeng damit at base sa hitsura nito, ang taong ito ay patay na maraming taon na ang nakalilipas. Bukod dito, ang lugar na ito ay nasa labas mismo ng 10 Absolute Trap Array, na hindi direktang nagpapatunay na ang lugar na ito ay isang lugar na hindi mapapasukan ng hangin. Kakatwa, ang berdeng damit sa kalansay na ito ay tila naiiba sa mga damit na isinuot ng iba pang namatay sa 10 Absolute Trap Array. Dapat ay natuyo na ang mga berdeng damit sa paglipas ng panahon dahil matagal itong nalantad. Ngunit ang mga damit sa partikular na kalansay na ito ay nagpapakita ng kabaligtaran. May kintabang mga damit na parang kahapon lang ito nasuot. Iniunat ni Jack ang isang kamay at hinawakan ang laylayan ng damit, hinimas ang tela at napansin niyang gawa sa dekalidad na materyales ang mga damit. Bukod pa rito, ang panlabas na damit ay hindi gawa sa mga ordinaryong materyales, dahil maraming rune spell na hindi maintindihan ni Jack ang nakaukit sa damit. Maaaring isa lamang itong uri ng mahika na nagpoprotekta sa mga damit mula sa pagkasira ng apoy at tubig. Maaaring makatulong pa nga ang mga damit na ito para labanan ang ilang mga pag-atake. Ang dahilan kung bakit pumwesto si Jack para maingat na pag-aralan ang mga buto ay hindi dahil sa mga damit na suot ng namatay, kundi dahil sa mga buto nito. Tila naiiba ang mga buto sa nakita niya noon na may mga mahiwagang selyo na nakaukit gamit ang mga pulang anting-anting. Bukod pa riyan, natukoy ni Jack na hindi sinasadyang nakaukit ang mga ito sa namatay pagkatapos nilang pumanaw. Sa halip, kusang lumitaw ang mga ito sa mga buto. Walang duda na hindi ito makakamit ng mga ordinaryong tao. May katulad na bagay na inilarawan sa mga alaalang iniwan ng dakilang guro para kay Jack.
Ang ilang mga eksperto na nagsasagawa ng mga espesyal na pamamaraan ay automatikong magkakaroon ng mga tatak ng drone na nakaukit sa kanilang mga buto, mga tatak na maaaring magpahusay sa lakas ng pag-atake ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ng isang tao at mapahusay pa ang kanilang pag-unawa sa martial arts. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2077. Nangangahulugan ito na ang namatay ay dapat na isang makapangyarihang eksperto bago siya namatay. Siya ay kahit papaano ay nasa antas ng isang dakilang maestro mula sa isang world powerhouse na nasa unang baitang na ikinagulat ni Jack. Mayroong isang seryosong pagkakahati batay sa pagmamarka sa pagitan ng mga mundo. Ang mga ganitong dakilang master ay hindi maaaring lumitaw sa isang mundo ng ikatlong baitang dahil ang ganitong kapangyarihan ay isisilang lamang sa mga mundo ng unang baitang. Kasama ang 10 Absolute Trap Array sa likuran niya, hindi maiwasan ni Jack na magtaka kung ano ang nangyari sa lugar na ito noon. Ano ito? Nagkalat sa tabi ng kalansay ang mga kristal na kumikinang sa kulay lilang-pulang fluorescence. Tiningnan ni Jack ng mabuti at napansin niyang mahigpit na nakakuyom ang kanang kamay ng bangkay na parang may hawak na mahigpit na bagay. Sa tabi ng kanang kamay ng katawan, dalawang lilang-pulang fluorescent na kristal ang nakakalat sa lupa. Dinampot ni Jack ang pinakamaliit na kristal at inilagay sa kanyang palad para pagmasdan ito ng malapitan. Napataas ang kanyang kilay habang walang malay na napabulong, hindi alam na napataas pala ang kanyang boses, ito ba ang Shattered Soul Crystal? Marahil ay nagulat siya ng husto kaya muntik na siyang mapasigaw. Ang Shattered Soul Crystals ay isa sa mga pinakamahusay na batong kristal dahil naglalaman ang mga ito ng napakalaking lakas ng kaluluwa. Isa ito sa mga pinakabihira at pinakakakaibang kayamanan kahit sa Divine Void World. Ang bagay na ito ay nabuo sa ilalim ng malupit na mga kondisyon at itinuturing na napakahalaga kahit sa mga mundo ng unang baitang. Hindi dapat sila lumitaw sa mga mundo ng ikatlong baitang. Mayroong dalawang Shattered Soul Crystal kung saan ang isa sa mga ito ay kasing laki ng isang palad habang ang isa ay kasing laki lamang ng isang pako. Maaaring ibenta ng iba ang mga Shattered Soul Crystal na ito kung ilalagay ang mga ito sa harap ng iba para sa malaking dami ng Spirited Crystals. Tutal, ang mga Shattered Soul Crystals ay nagtataglay ng napakalakas na soul power, ngunit ang mga martial artist na hindi nagsasanay ng martial art technique at martial skills ng soul attribute ay hindi gaanong nangangailangan ng kristal na ito. Gayunpaman, para kay Jack, para siyang isang manlalakbay na, malapit ng mamatay, ay nakatuklas ng isang oasis nang hindi sinasadyang matagpuan ang mga Shattered Soul Crystal na ito. Hindi mapigilan ni Jack ang panginginig habang hawak niya ang mga Shattered Soul Crystal, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa. Bigla na lang may narinig na mga kalusko sa likuran niya. Agad na kinalma ni Jack ang sarili. Alam niyang sa wakas ay kumilos na ang mga tao sa loob. Sumulyap siya at hindi nag-atubiling inilagay ang bangkay at ang 2 piraso ng Shattered Soul Crystal sa buto ng mustasa. Swoosh! Sus Mariosep! Sa loob ng 2 hininga, ang espasyo sa harap niya ay nabasag ng 4 na figure ang kumawala mula sa espasyo, at bumagsak ng mabigat sa lupa. Kumunat ang noo ni Jack at agad na lumapit kay Nash. Iniabot niya ang kanyang kamay at tinulungan si Nash na makatayo mula sa lupa habang pinupunasan ang kanyang mga damit. Tumango si Nash at tiniyak ito, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Ang dahilan kung bakit iniwan ni Jack si Nash sa 10 Absolute Trap Array ay para mabuksan ni Nash ang mga iyon. Tutal, nagawa ni Jack na makapasok sa espasyo hindi dahil mas malakas siya kaysa sa iba. Sa halip, ito ay dahil natagpuan ni Jack ang tamang lugar para makalusot. Sa tagubilin ni Jack, alam ni Nash ang gagawin at kung saan aatake. Si Jack ang unang umalis upang maghanap ng mga posibleng panganib sa labas ng lambak. Natamba si Jed sa kahihiyan, tumama ang mukha niya sa bato at nag-iwan ng hiwa sa noo. Umubo siya habang tinatapik ang alikabok sa katawan. Iniabot ni Dwight ang kanyang kamay para tulungan si Jed na makatayo nang makita niya ang kalagayan ni Jed. Kabanata 2078. Mas maayos ang sitwasyon ni Albion kumpara sa iba dahil tuloy-tuloy ang pagbagsak niya sa lupa. Bagamat malubha pa rin ang kanyang mga sugat at hindi pa rin gumagaling, 30 hanggang 40% na siyang mas maayos kaysa dati. Nakatuon ang mga mata ni Dwight kay Jack na parang may natuklasan itong isang bagong mundo. Paano mo nahanap ang mata ng trap array? Sabi ng tatay mo, nakalabas ka raw dahil nahanap mo ang mata ng trap array. Hindi napigilan ni Dwight ang pagkagulat nang magsalita ito. Para sa kanya, si Jack ay tila mas may kakayahan kaysa dati. Pinahid ni Jed ang alikabok sa kanyang damit at bumulalas, tunay ngang nakahanap ka ng paraan para basagin ang hanay ng mga patibong. Bago iyon, akala ko nababaliw ka na noong sinabi mong mahahanap mo ito.
Natarante si Jed nang maalala niya kung paano niya inakala na nababaliw na si Jack. Malinaw na siya ang walang ideya sa nangyayari. Hindi pinansin ni Jack ang sinabi ni Jed at sa halip ay lumingon kay Dwight. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na nakakita at nakapag-aral ako ng mga sinaunang balumbon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa 10 Absolute Trap Array? Nagkataon na inilalarawan nito ang paraan kung paano makapasok sa 10 Absolute Trap Array. Ang kailangan lang nating gawin ay hanapin ang mata ng Trap Array. Isang mapagkalkulang kislap ang sumilay sa mga mata ni Dwight at gusto pa niyang magtanong. Gayunpaman, tumalikod si Jack at naglakad ng ilang hakbang pasulong bago tumingin sa malayo. Nag-react si Jed at agad na nagtanong, hindi ba dapat tayo umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon? Sa katunayan, wala siyang maisip. Bagamat nakalabas na sila sa espasyo ng array, tanong pa rin kung makakapaglakbay ba sila ng malayo o hindi. Hindi lumingon si Jack at napakunot ang noo habang pinag-iisipan niya ito ng ilang sandali. Magnilay-nilay tayo, ayusin ang ating paghinga, at muling magkarga ng enerhiya. Kailangan nating siguraduhin na gagaling tayo sa ating pinakamahusay na kondisyon. Sa palagay ko ay maaaring makasalubong natin ang mga lalaking iyon kung lalabas tayo ngayon. Natural na tinutukoy ni Jack ang mga disipulo ng Corpse Pavilion. Nakita na nila kung paano tumalon si Jack at ang kanyang mga kasama mula sa bangin at natural na iisipin nilang patay na sila. Dahil sa kung gaano kawalang tao ang kanilang paligid, nahulaan nila na walang pupunta rito sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ligtas na manatili sa lugar na ito ng ilang panahon. Itinaas ni Jack ang kanyang ulo upang tingnan ang papalubog na araw at ang dilim na gumagapang sa mga tuktok ng mga puno. Inabot niya ang kanyang kamay at itinuro ang natitirang pulang kulay sa abot tanaw. Tingnan mo, ang iba ay tumingin sa direksyong itinuro ni Jack at pinanood ang paglubog ng araw. Ano? Anong problema? Tanong ni Jed na nagtataka. Bamantong hininga si Jack na may bahid ng pag-aalinlangan at pagtataka. Ang bilis lumipas ng panahon. Para itong dalawang magkaibang mundo rito at doon. Ito ay isang paalala sa lahat. Nasa 10 Absolute Trap Array sila, ilang sandali lang ang nakalipas at nakita nila kung paano sumikat ang araw ng tanghali. Gayunpaman, papalubog na ang araw, oras na para patayin ang kanilang mga lampara, nang makalabas sila sa lambak. Nakatayo si Dwight sa tabi ni Jack, at nagliwanag ang kanyang mga mata dahil sa pulang paglubog ng araw sa kalangitan. Ibig mong sabihin ay nababalot tayo ng mga ilusyon. Na anumang nakikita natin ngayon sa mga biswal na ilusyon ay pawang kathang isip lamang. Tumangala lang si Jack sa unahan. Hindi, pakiramdam ko lang, ay iba ang daloy ng oras sa loob kumpara sa labas. Tingnan mo ang mga buto sa lupa. Sabi mo, mahigit 100 taon nang nawala ang Elder Gardener mo. Maliban na lang kung nabaliw siya at nagpakamatay, makakapanatili sana siya sa loob ng ilang daang taon dahil sa kanyang espasyo sa imbakan at mataas na husay sa pakikipaglaban. Nagliwanag ang mga mata ni Dwight, halatang na-inspire sa sinabi ni Jack. Bigla siyang lumingon at bumilis ang paghinga sa tuwa. Ang ibig mong sabihin ay mas mabilis ang oras sa loob kaysa sa labas. Tumanggaw si Jack bago umiling. Parang wala tayong mapag-iba sa pamamagitan lang ng pagtingin sa araw sa langit. Pero, alam na natin kung gaano na tayo katagal na natili sa loob. 1 oras pa lang ang nakalipas mula nang tumalon tayo pababa mula sa bangin, at dapat bandang tanghali na ngayon. Mukhang tama ang oras sa loob, pero parang iba ang oras dito sa labas. Kabanata 2079. Unti-unting napagtanto ni Dwight ang nangyayari matapos niyang marinig ang paliwanag. Sa kabilang banda, malinaw na hindi ito naintindihan ni Jed. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ba ito na mas mabagal o mas mabilis ang daloy ng oras sa loob? Kung mas mabagal ang daloy ng oras, dapat ay buhay pa si Elder Gardener maliban na lang kung nabaliw siya at piniling magpakamatay. Gayunpaman, nabubulok na ang kanyang katawan, at mga buto na lamang ang natitira. Ipinapahiwatig nito na matagal na siyang namatay, hindi kamakailan lamang. Hindi ba't pinatutunayan nito na mas mabilis ang daloy ng oras sa loob kaysa sa labas? Ang paglubog ng araw sa labas ay nagpapatunay na mas mabilis ang daloy ng oras sa loob. Habang nagsasalita si Jed, lalo siyang nalilito. Sumulyap si Jack kay Jed at sinabing, huwag mong alalahanin ang problemang ito. Magnilay-nilay tayo at ayusin ang iyong paghinga. Madaling makalabas sa lugar na ito, ngunit mahirap makalabas sa bundok ng mga hayop. Wala tayong ideya kung ano ang nangyari sa labas ng mundo sa ngayon. Dahil doon, hindi pinansin ni Jack ang 3 lalaki at dumiretso sa isang patag na bahagi ng lupa. Pagkatapos ay naupo siya, nakakross ang mga paa, at nagsimulang magnilay-nilay. Umupo si Nash sa tabi ni Jack at bumulong, hindi ito katulad mo, ilang araw mo planong magnilay-nilay dito.
Nabanggit ni Jack na kailangan nilang ayusin ang kanilang mga sarili upang maging nasa pinakamahusay na kondisyon. Kung hindi maintindihan si Jack, ang kanyang sinabi ay maituturing na isang makatwirang hakbang. Gayunpaman, batay sa pag-unawa ni Nash kay Jack, si Jack ay nasa kanyang pinakamahusay na kondisyon. Ayon sa kanyang karaniwang ugali, si Jack ay hindi isang taong matamlay o nag-aatubili. Sa pinakamababa, dapat niyang galugarin ang labas ng mundo. Umangat ang sulok ng labi ni Jack habang nakangiti siya ng walang magawa. Kilala ako ng tatay ko. Bigla niyang hininaan ang kanyang boses at nagsalita, halos hindi marinig, pakiusap, takpan mo ako at ipaalam mo sa akin kung may mali. Gusto ko sanang masipsip ang isang bagay. Ang Shattered Soul Crystal ay nagtataglay ng malaking dami ng purong soul power at isang malaking kayamanan para sa isang taong nagsasagawa ng soul attribute. Hindi makatuwiran na masira at masipsip ang mga kristal sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon, ngunit naubusan na ng mga pagpipilian si Jack at handang sumugal. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang haharapin pagkatapos nilang umalis sa lugar na ito? Sa sandaling ito, ang pagpapahusay ng kanyang lakas ang pinakamahalagang hakbang. Binigyan ni Jack si Nash ng buod ng impormasyon tungkol sa Shattered Soul Crystal, kung saan ibinahagi ni Nash ang kanyang mga alalahanin na sinasabing masamang ideya ito. Batay sa sinabi mo, hindi mo basta-basta maa-absorb ang isang kayamanan tulad ng Shattered Soul Crystal. Hindi ka ba natatakot na baka sumabog ka dahil sa kapangyarihang iyon? Mayroong 10,000 mahahalagang kayamanan sa buong lupain, ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat ay maaaring makalusot sa kanilang kaharian at maging ang pinakamakapangyarihang master pagkatapos makuha ang mga naturang bagay. Ang bawat martial artist ay may limitasyon sa kanilang pagpaparaya sa mga ganitong tagumpay. Ang paglampas sa limitasyong ito ng pagpaparaya ay maaaring makasira sa pisikal na aspeto ng mga individual. Ang Shattered Soul Crystals ay itinuturing na kayamanan kahit na sa Divine Void World. Si Jack ay nasa unang yugto pa lamang ng innate level, at ang pagsipsip ng ganoong kayamanan ay maaaring hindi magandang bagay. Habang iniisip niya ito, lalong nag-aalala si Nash sa kung ano ang gagawin ni Jack. Sa sobrang pag-aalala niya ay hinawakan niya ang braso ni Jack. Dahil nasa iyo ang mahalagang bagay at walang kaalam-alam ang iba tungkol dito, hintayin muna natin ang pagbabalik natin bago mo sila higupin pagkatapos mong pag-aralan. Kailangan nating pag-aralan kahit papaano ang mga sinaunang kasulatan para makita kung may paraan para mabawasan ang panganib habang hinihigop ang kapangyarihan. Bahagyang bumantong hininga si Jack. Alam ko ang ikinababahala mo. Alam mo naman na hindi ko ilalagay ang sarili ko sa mapanganib na sitwasyon. Alam kong imposibleng kumain ng buong baka sa isang kagat lang. Wala bang maliit na piraso ng Shattered Soul Crystal? Kasing laki lang ito ng kuko, at mas madaling masipsip iyon. Huminga ng malalim si Nash dahil alam niyang hindi niya makukumbinsi si Jack. Isa nga itong hakbang na walang magagawa dahil hindi alam ang kanilang kinabukasan. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2080. Ang nabasag na Soul Crystal ay isang napaka-espesyal at mahalagang kristal. Isa sa mga katangian nito ay hindi ito maaaring dahan-daang masipsip. Sa isang bitik lang, lahat ng enerhiya ay lalabas mula sa kristal at masasayang kung hindi ito agad masipsip sa katawan ng isang tao. Ang isang tao ay maaari lamang magkaroon ng isa o dalawa sa mga nabasag na Soul Crystal sa buong buhay nila. Ang pagsira sa isang napakahalagang kaaway ay mas masahol pa sa pagsira sa mga bagay sa langit. Naalis na ni Jack ang iba niyang iniisip sa puntong ito. Kinuha niya ang Shattered Soul Crystal mula sa buto ng mustard at inilagay ito sa kanyang palad. Ang huling sinag mula sa araw ay sumikat sa malalila at pulang kristal na ito, na naglalabas ng isang napakagandang kinang. Bagamat hindi kayang maglabas ng matingkad na mga kulay ang mga kristal, ang kristal ay talagang nakakaakit ng kaluluwa. Huminga ng malalim si Jack at handa na. Kung ang ibang martial artist sa unang yugto ng innate level ay naabsorb ang Shattered Soul Crystal na ito, tiyak na sisubog at mamamatay sila ng walang duda. Tutal, ang mga martial art techniques at martial skills na kanilang isinagawa ay masyadong mababa ang level, kaya hindi nila kayang tiisin ang ganitong kalakas na impact ng enerhiya. Gayunpaman, naiiba si Jack dahil nagsasanay siya ng pinakamakapangyarihang martial art technique mula sa Divine Void World. Bagamat ang martial skill ay walang kapantay sa martial art technique, nasa heaven level pa rin sila. Magkaiba ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa mga pamamaraan ng martial art dahil may mga limitasyon ang husay ng isang tao sa pakikipaglaban kapag nagsasanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, magkaiba ang mga pamamaraan ng martial art dahil walang mga limitasyon sa larangan ng isang martial artist.
Kasama ang katotohanang si Jack ay may suporta mula sa memorya at karanasan ng dakilang guro, nakakuha siya ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Hinigpitin niya ang kanyang kanang kamao at ang shattered soul crystal, na kasinlaki ng kanyang kuko, ay biglang nabasag kasabay ng malakas na pagkalabog. Parang isang malaking bandage ang bumagsak sa lupa. Kasunod ng tunog ay isang pagsabog ng kulay lilang gininto ang enerhiya na kumukulo sa palad ni Jack. Ang enerhiyang ito ay napakalawak, misteryoso, at makapangyarihan. Bahagyang nanginig si Jack habang pinagkakaipit niya ang kanyang mga ngipin at iginiya ang enerhiya papasok sa kanyang katawan. Sinimulan niyang paginahin ang Destroying the Void ng sabay. Anong problema niya? Mukhang may bumugbog sa kanya ng husto, at ang noo niya ay pawis na pawis. Bakit parang nahihirapan siya habang nagmumuni-muni para gumaling? Tumingin si Jed kay Jack na may nagtatakang ekspresyon sa mukha. Sa oras na ito, hindi lamang nanginginig at nanggatil si Jack, kundi namula rin ang kanyang balat na parang binuhusan ng kumukulong tubig. Mabilis na damaloy ang dugo sa ilalim ng kanyang balat na nagpapabilis sa pagtibok ng kanyang puso at kumakabog na parang makinang nagtatambak ng dugo. Natigilan ang lahat, naririnig nila ang tibok ng puso niya kahit ilang metro lang ang layo nila kay Jack. Kumunat ang noo ni Dwight at tumingin kay Nash. Nanginginig ang mga labi niyang tanong, ayos lang ba si Kuya Jack? Anong problema niya? Nasa masamang sitwasyon ba siya habang nagsasanay? Normal lang sa dalawang ito na mag-usap tungkol sa kanilang mga alalahanin. Tutal, mukhang nabaliw na talaga si Jack. Hindi niya makontrol ang pabago-bagong enerhiya sa kanyang katawan, dahilan para kumulo ang kanyang dugo. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Malinaw na nag-aalala rin si Nash, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang iba pa sa kanila. Bahagya siyang tumahimik at sinabing, nagsasanay siya at gusto niyang pagbutihin ang kanyang lakas bago tayo umalis sa lugar na ito. Tinaas ni Jed ang kanyang kilay at lumingon kay Dwight na nakatayo sa tabi niya pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Nash. Nang makita niyang hindi rin naniniwala si Dwight sa dahilan ni Nash, napangiti siya nang walang magawa. Gaano kalaki ang mapapabuti niya sa kanyang husay sa pakikipaglaban sa loob ng ilang araw. Hindi niya dapat pilitin itong gawin kung hindi niya ito kayang gawin. Malinaw na may mga nakatagong kahulugan sa likod ng mga sinabi niya, ngunit nagkunwari lang si Nash na hindi niya naintindihan ang alinman sa mga ito at tumalikod para mag-iwas ng tingin. Gusto pa sanang ituloy ni Jed ang pag-uusap, ngunit inabot siya ni Dwight at pinigilan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.